Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Ako si Dave, 35 years old at isa akong driver. Ngayong araw ay gusto kong ibahagi ang minsang naganap sa aking buhay na hindi ko malilimutan noong aking kabataan. 17 anyos pa lamang ako nang matuto akong magmaneho ng sasakyan na 4 ang gulong. At noong 18 anyos na, ay nakakuha naman ako ng lisensya sa pagmamaneho. Sa una ay gusto ko lang mamasada ng jeep, kaya ako pinursiging matuto sa pagmamaneho. Pero nagbago ang lahat nang minsang naghanap ng driver ang isa sa pinakamayamang pamilya sa lugar namin. Nakita ko na maganda ang sahod, kaya sinubukan kong mag-apply, lalo na't kapos din kami sa buhay ng mga panahong yun. Dahil sa ako'y nag-aaral noong panahong yun, ay pikit mata kong ipinagpaliban na muna ang aking pag-aaral para masuportahan ang pamilya namin. Noong una ay nahirapan ako sa pagiging personal driver, hanggang masanay at mahasa ako sa Kamaynilaan. Dahil sa maganda at maingat na pagmamaneho sa daan, ay unti-unting nagtiwala ang pamilya sa akin. Hanggang sa kunin na rin akong extrang driver ng panganay na anak na babae ng aking amo. Ipinapasundo sa akin minsan ang panganay na anak nila. Ang pangalan niya ay Joy. Mga nasa 31 years old na ang edad niya at that time. May asawa at isang anak na to. Si Ma'am Joy ay maganda, maputi, may kalusugan ang harapan at balingkinitan. Sa madaling salita, ay talaga namang kahit sinong lalaki ay papangarapin siyang makatabi sa kama. Ang sabi sa akin ay dating model si Ma'am noong wala pa siyang asawa. Pero nang ikasalito ay agad siyang nabuntis ng isang maswerteng negosyante. Sa totoo lang ay walang araw na hindi ko inasam si Ma'am. At aminado kong siya ang dahilan kung bakit gabi-gabi kong tinutugunan ang pangailangan ko bilang lalaki. Sa tuwing ipagmamaneho ko si Ma'am Joy, ay lagi ko lamang napapansin na lagi siyang nakapantalo na maong at minsan ay hindi ko nasilayan ang kanyang mga hita at binti kapag siya ang sakay ko sa kotse. Pero nung ako ay tumagal na ng 2 buwan sa pagmamaneho sa kanya, ay unti-unti kong nalaman at natutunan kung ano ang mga lakad at sikreto niya. Siya rin kasi ang namamahala ng isa sa mga negosyo ng kanilang pamilya na may kaugnayan sa mga sasakyan. Sa aking pag-oobserba, lalo na sa asawa ni Ma'am Joy na si Joel, ay panay din ang monitor nito sa tisay na misis niya. Kagaya ng lagi ng pagtawag nito sa telepono sa opisina ng kanilang kumpanya para malaman kung nasaan at anong ginagawa ng maganda niyang asawa. Pero pag nalaman ng Mr. and Ma'am Joy na ako ang kasama at driver, ay hindi na to magtatarong pa kung saan nagpunta at kung ano ang nilakad. Siguro dahil malaki ang tiwala sa akin at napakabata ko pa sa edad na 18, kaya wala itong pangamba para sa kanyang asawa. Minsan habang ako ay nakaupo sa opisina ni Ma'am Joy ng mga 10:00 ng gabi, ay hindi ko maiwasang mapasulyap sa kanyang mapuputing hita. Maiksi lang kasi ang uniforme ni Ma'am sa opisina, kaya aninag ko talaga ang malapor sila na niyang kutis. Natulala ako nang biglang kausapin ako ni Ma'am. "Dave, ihanda mo ng sasakyan. May meeting kami ng mga kasamahan ko sa club," sabi ni Ma'am. Napatingin pa ito sa harapan ng aking pantalon at saka palihim ng umiti. Pero napansin ko yun. Sige po, Ma'am." Pagkatapos may handa ang sasakyan ay dumiretso na agad kami ni Ma'am Joy sa kanilang farm sa Laguna, kung saan magaganap ang meeting ng kanilang samahan. Walang tao sa farm, kaya ako na rin ang nag-ayos ng mga dapat ayusin at gamitin sa kanilang meeting. Lumipas ang ilang minuto, ay nabigla at namangha ako nang dumating na ang mga kasama ni Ma'am sa club.
Sa tansya ko ay mga 18 silang lahat at puro babae. At mukhang may mga asawa na, pero kasing gaganda rin ni Ma'am Joy. Silang lahat ay kilalang mayayaman sa aming lugar. Nang magsimula ang meeting ay napansin kong ako lamang pala ang nag-iisang lalaki doon. Mabilis din namang natapos ang meeting. Pagkatapos nun, ay inutusan ako ni Ma'am Joy na kunin ko raw sa likod ng kotse nang kasama niya ang si Danica yung mga dala nilang pagkain at inumin. Nagulat ako nung makita ko yung mga inumin na pinapakuha sa akin. Puro tequila pala ang dala ng kasama niyang si Danica at inutusan pa nga akong bumili ng yelo. Binigyan ako ng 300 pesos at namili ako ng isang bloke ng yelo sa labas ng farm. Siguro inabot din ako ng 10 minuto bago ako nakabalik sa farm. Nang makabalik ako ay nakaayos na ang mga pagkain at mga inumin. Pinakain muna ako ni Ma'am Joy. Pagkatapos ay inatasan niya na akong mag-serve sa kanila. Maingay ang sound ng komponentong tumatagay na sila at medyo may mga tama na. Nagsisimula na silang magsayawan at nakamasid lamang ako habang pinapanood sila sa kanilang mga ginagawa. Hanggang si Ma'am Joy ay unti-unting kinalas ang suot habang nagsasayaw. Grabe, nagulat ako at napalunok. Pero kunyari ay baliwala lamang sa akin ang mga nasasaksihan ko. Habang sumasayaw si Ma'am Joy, ay unti-unti niyang tinatanggal ang t-shirt niyang suot. Hanggang sa manipis na underwear na lang ang natira. Ang puti at ang kinis pala talaga niya, kaya naman tinablan talaga ako ng mga oras na yun. Hindi ko akalain na yung mayayaman palang mga babaeng to ay may tinatago din palang kalokohan pag sila lamang ang magkakasama. Samantalang pag nakikita mo at nakakasalubong mo sa daan, ay para talagang mga kagalang-galang. Maya-maya ay nagulat rin ako nang magsimula na ring sumayaw ang lahat. At kung ano ang itsura ni Ma'am Joy, ay ganoon silang lahat. Napaswerte ko ng oras na yun, dahil nasilayan ko ang hindi dapat na makita ng isang tulad kong hamak na driver lang. Talaga namang super gaganda at sexy. Mga kutis parang mga porselana sa puti. Nakakagigil talaga. Alam ko na lahat sila ay pasimple nakatingin sa akin. Siguro tinitingnan nila kung ano ang magiging reaksyon ko. Pero talagang hindi ko pinahalata ang aking nararamdaman kahit nanginginig na ako sa kaba at tensyon. Noong matiyak nila na baliwala lamang sa akin ang kanilang ginagawa, sila ay nagpatuloy sa kanilang sayawan. Hanggang napansin ko na matindi na ang tama ng alak sa kanilang lahat. Kasi halos wala ng takip sa katawan yung ibang mga babae. Pero mas lalo akong nagulat nang makitaan ko na rin si Ma'am. At napatingin pa to sa aking direksyon. At ginitaan ako. Bigla akong nakaramdam ng hiya sa ginawa ni Ma'am. Talagang napakaputi niya, palibhas ay mayaman, at sunod ang luho sa katawan. Pansin kong panay ang pagsulyap sa akin ni Ma'am, at mapungay na ang mga mata nito. Maya-maya ay nagulat na lang ako nung bigla silang tumalon sa gilid ng miranda. Hindi ko sukat akalain, may swimming pool pala doon. Madilim kasi kaya hindi ko na napansin pa. Noong lahat sila ay nagsisipagligo, ay sinamantala ko naman ang pagkakataon. Unti-unti na akong naglinis ng kanilang mga kalat. Kasi ako lamang talagang mag-isa ang maglilinis ng mga kalat nila. Ang dami pala nilang naubos na bote ng tequila. 6 na bote, kaya pala nasobrahan na sa mga tama. Pagkatapos kong linisin ang mga kalat ay nagpasya akong pumunta ng kusina. Habang ako'y papunta na sa kusina, nagulat ako kasi biglang may umakap sa likod ko at bumulong. May karanasan ka na ba, Dave? Ang wika nito habang parehang haplos dito sa buong katawan ko. Paglingon ko, doon ko nalaman na si Ma'am Joy pala ang nasa likod ko at nakayakap sa akin. Agad niya akong isinandal sa pader at iniharap sa kanya, kaya nakita ko ang maganda niyang mukha ng malapitan. Bata ka pa, Dave,
Pero alam kong mas kaya mo kong aliwin kaysa sa asawa ko. Pabulog na sabi ni Ma'am Joy. Hindi ako makapaniwala ng oras na yon. Para akong nananaginip. Hindi ako makakilos pero alam kong tinablan na ako sa nangyayari. Pero ma'am, baka magalit naman po sa atin yung asawa niyo. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin nang takpan niya ang bibig ko ng kanyang kanang kamay at sinabing, "Huwag kang maingay, Dave. Habang abala silang lahat sa kanilang ginagawa sa pool, ay sasamantalhin ko na to, okay?" Alam mo, Dave, una pala kitang makita ay interesado na ako sa'yo. Alam kong hindi ka gwapo pero alam kong kaya mong lamangan ang asawa ko pagdating sa kama. Noon pa kita gustong subukan pero wala akong lakas ng loob magtaksil sa mister ko. Pero ngayon, na nakainom ako ay sasamantalhin ko na. Pero ma'am, driver niyo lang ho ako. Pagkasabi ko noon ay napakagatlabi si ma'am at tumingin sa nakaumbok sa aking pantalon. Agad akong hinatak ni Ma'am Joy sa loob ng isang kwarto at para siyang nagmamadali. Hinila ako ni Ma'am papunta sa kanya. Umupo siya sa harap ko at kinalas ang sintron ko sabay binaba ang pantalon ko. Nanlaki ang mga mata ni Ma'am sa nabungaran at napakagatlabi. Sabi na nga ba hindi ako mabibigo sa'yo, iho. Dave, dalian na natin ha. Baka hanapin din ako ng mga kasama ko Sabi niya habang inaalalayan niya ako papunta sa higaan. Unti-unti siyang humiga at hinatak niya ako sa kanyang ibabaw. Agad niyang ibinukas ang kanyang mga hita tsaka niya ito niyakap sa aking bewang. Sa buntong yun ay wala na akong kawala. Tuluyang isinuko ng maganda kong amo ang kanyang sarili sa akin at ganun din ako sa kanya. Para akong nawala sa sarili nang unang matamasa ko ang tunay na alapaap. Natuloy ang di inaasahang pagtatampisaw naming dalawa sa isa't isa. Napayakap na lang ng mahigpit si Ma'am sa akin nang makuha ko ang buong kagandahan niya. Halos manggigil ako kay Ma'am noon at tila nawala sa isip ko na amo ko siya at driver niya lang ako. Hindi ko maiwasang tingnan ang magandang mukha ng aking amo habang nagpapakasasa ako sa kanya. Napakaganda ni Ma'am. Nakapikit siya at tila ninanamnam ang bawat sandali. Maya-maya ay muling napayakap si Ma'am sa akin ng mahigpit hanggang sa tuluyan na kaming nakontento. Ilang minuto rin kaming hingal at pawisan. Hindi ko maiwasang pagmasdan ang kabuuang ganda niya. Maraming salamat ha, Dave. Ang tagal kong inantay na mangyari ito. Sabi niya habang nagbibihis. Tila musika naman sa aking pandinig ang sinabi niyang yun. Hindi ko lubos akalain na gusto rin pala akong tikman ni Ma'am Joy. Walang anuman ho, Ma'am. Ako nga dapat magpasalamat sa inyo Napakaganda niyo pero pumatol lang kayo sa tulad kong driver. Ano ka ba, Dave? Hindi na ako lugi kung malaki naman, di ba? At nagtawanan kaming dalawa. Dave, uulitin natin to ha? At biglang naputol ang usapan namin ni Ma'am nang bigla siyang tawagin ng kasamahan niyang si Danica. Joy, nasan ka na ba? Bigla tuloy akong napalabas ng kwarto at sa bintana na lamang ako dumaan dahil open at walang bakal ang mga bintana. Mahirap na baka kasi mahuli ako ng mga kasama namin kung sa pinto naman ako daraan. Pero bago ako umalis, ay hindi ko talaga malilimutan ng isang napakatamis na halik na ibinabaon sa akin ng tisay kong amo. Simula noon, lalo kaming naging close ni Ma'am Joy. At kung may pagkakataon, ay pumupuslit kami para lang tugunan ang pangailangan naming dalawa. Palihim niya rin akong binibigyan ng pera para daw makapag-ipon ako at matulungan ang pamilya ko. Lubos ang pasasalamat ko kay Ma'am Joy at handa akong suklian ito kahit gabi-gabi akong mapagod sa kama para lang maibigay ang aliw na hinahanap-hanap niya. Hanggang dito na lang po ang ating story.